Ito po ay magre-representa ng kabawasan doon sa kita nila, pero ito naman po ay maliit kumpara doon sa kabuuang system loss. Hindi ikalulugi ng power distributors kung aalisin sa kanilang sinisingil ang non-technical systems loss. Ang non-systems losses ay mga nawawalang kuryente na dulot ng jumpers, pilferage at illegal connections. Paliwanag ni Energy Regulatory Commission o ERC Chairperson, Attorney Francis Saturnino Juan, hindi tuluyang malulugi o mababankrupt ang mga distribution utility kapag tinanggal ito sa monthly electric bill. Ngunit magkakaroon ito ng epekto sa kanilang kita. Dahil po ang non-technical system loss ay mga nasa 1 at hanggang 1.5% ng total kabuang system loss nila. Iginiit ng ERC na ang non-technical losses ay maliit na bahagi lamang ng kabuang sistema at bahagi ng negosyo na dapat gawan ng paraan ng mga kumpanya na hindi pasanin ng taong bayan. Ang sa tingin naman po ng ERC, kung ito ang magiging regulasyon, mag-a-adjust, mag-a-adapt ang ating mga utilities at maaaring mas magiging masigasig sila sa panghuhuli ng mga nagnanakaw ng kuryente. Ayon naman kay Energy Undersecretary Riolita Inocencio, kung tuluyang aalisin sa singil ang non-technical systems loss, magsisilbi itong self-regulating mechanism kung saan mapipilitan ang mga kumpanya na maging mas masigasig sa pagbabantay at paghuli sa mga nagnanakaw ng kuryente gamit ang kanilang sariling pondo sa halip na iasa o ipasa sa mga consumer. The systems loss adjustment could be a self-regulating mechanism for the DUs and the ECs to make themselves more efficient, and so that the pass-through charge or the systems loss could be more reflective only of the technical for now, and then for the technical, it's gonna be a long-term solution that we would have to assist most of the ECs in the implementation of infrastructure improvements so that they can make sure that they can lessen the technical losses. But I fully agree with the statements of the chair that it's a self-regulating mechanism if there will be some adjustments or lowering down of the allowable cap on the system's loss. Agad na dumepensa ang Manila Electric Company o Meralco rito. Giit nila kung aalisin ito ng tuluyan at gagawing zero ang non-technical losses, kakailanganin nilang gumastos ng malaki para sa operational expenses. Ginawa na ho namin lahat ng hakbang para po maibaba ang non-technical loss. Tinaas po namin ng metro sa mga ilang depressed areas para hindi maabot. Yet may nangyayari pa rin ng non-technical losses. So ang solusyon, kung gusto natin i-eradicate or tanggalin talaga ang non-technical loss, kailangan damihan namin yung personnel na 24/7 nag-i-inspect dito sa mga kabahayan na to at nakabantay sa bawat bawat 1 kilometrong poste na umiikot sila o rumoronda sila at napakagastos po yun. Paliwanag pa ni Attorney Jose Ronald Valles, ang mga gastusing ito sa operasyon ay maaari pa ring mauwi sa pagtaas ng singil sa kuryente. Mariing tinutulan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang ganitong sistema sa paniningil ng kuryente. Aniya, hindi dapat ipasa sa consumers ang gastusin ng kumpanya sa systems loss. Ngayon kasi, efficient or not efficient, bahala na si consumer. Walang pressure for them to lower down system loss because everything is passed to the consumers. So ngayon, since it's part of their cost na, napapwersa sila na talagang pababaan or kung pababaan or tanggalin yung system loss, lalo na pagdating sa technical. Sa non-technical, makipag-usap na lang sa mga police para hulihin yung mga nagja-jumper. But ang point of the matter there is, as consumers, agree that it should not be passed on. Dahil nga, hindi naman namin kasalanan yung technical losses, hindi rin naman namin kasalanan yung jumper. Dahil dito, pinahahanda na niya sa DOE at ERC ang ilang mga impormasyong kakailanganin ng komite sa mga susunod na pagdinig. Ayon kay SP Gatchalian, mahalaga ang mga ito upang sa lalong madaling panahon ay maipasa ng Senado ang 8 panukalang sumusuporta sa pag-aalis ng system loss charge. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.